So, ngayon, open nyo lang yung browser ng cellphone nyo. So, Google Chrome, yun yung kadalasang browser. Open nyo lang. Then, dito sa may taas, click nyo lang yan. Then, i-type nyo lang yung www.bir.gov.ph. Ayan, yan yung i-type ninyo. Then, ganito na yung lalabas. Then, dito guys, makikita nyo na agad yung robot sign. Click nyo lang yan. And ayan guys, kung naka-desktop format yung cellphone ninyo. So, as you can see, maliit siya. So, ang gawin nyo lang is dito sa may, i-click nyo lang ito. Ayan, sa pinaka-right side, sa taas. Click nyo yan. Then, makikita nyo itong desktop site. So, dapat hindi siya naka-desktop site. So, sa ibang browser, sa Google Chrome, ang nakalagay dyan is naka-box. So, uncheck nyo yung box na yan. Then, ayan guys, hindi na siya naka-desktop site. So, click na natin tong robot. Dito, mamili kayo kung English or Filipino ba. So, piliin ko is English. Then, dito, mamili kayo kung TIN validation ba, TIN inquiry, RDO finder. Ayan, so ito na yung kailangan natin, RDO finder. So, saan nga bang RDO tayo belong? Click nyo lang yung view. Ayan, then dito, ilagay nyo yung mga information na kailanganin dito. Tulad ng inyong TIN number, inyong pangalan, inyong apelyido, at kung kayo ay babae or lalaki, kung kayo ay babae, female, kung kayo ay lalaki, male, then your birth date. Then after nyo ito ma-fill out lahat, double check nyo yung information kung tama ba. And then kung tama naman, click nyo na itong submit form. Ayan, so dito makikita natin yung ganito. Please be informed that the TIN provided is valid. So valid din yung TIN number natin. And then registered under RDO 041 at Mandaluyong. So ganun lang guys kung paano ninyo malaman kung saang RDO branch kayo. So, unang requirements is yung form ni BIR. Kaya download muna tayo ng form. Open natin yung Google search ng cellphone natin. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung BIR form. Then, ito na yon. Click nyo lang yan. So, dito, scroll nyo lang pababa. Dito kayo tumingin sa form number. Scroll lang kayo pababa, hanapin nyo yung 1905. So, ito na yun guys. Ito na yung form. Click nyo yung 1905. Ayan, then ito na yung form. I-click nyo lang tong PDF para ma-download na natin yung form. Then, click download. Then, click docs. Ayan, so ito na yung form na kailanganin natin pagpa-update. So ngayon, after nyo ito ma-download, dahil nasa cellphone nyo na ito, pwede na kayong pumunta sa mga computer shop at ipa-print nyo ito. After nyo mapaprint, so fill out nyo na ito. Mag-fill out na tayo. Dito, lagay nyo lang yung TIN number ninyo. Diyan. Next is RDO code. Dito sa RDO code, nakita nyo naman kanina yung Mandaluyong. RDO code niya is 041. Yan yung ilagay nyo dito sa RDO code. Next is your contact number. Your cellphone number, lagay nyo dyan. Next is your registered name. Kompletong pangalan ninyo. Naka-format siya as last name, apelyido ninyo. First name, pangalan ninyo. Middle name. At suffix ninyo. So, suffix tulad ng junior, senior, the second, the third. Lagay nyo dyan. Next naman, dito sa old at saka new, lagyan nyo lang ng NA, N/A, not applicable. Then, dito na tayo sa change in registered address. So, dito guys, ang instruction, kailangan nyo lagyan ng X kung yun yung sagot ninyo. So, nakalagay, mark all appropriate boxes with an X. So, dito, dahil ito yung kailanganin nating ipa-update. So, dito sa change in registered address, sa B, lagyan nyo yan ng X yung box. Next naman is dito sa transfer to another RDO. Lagyan nyo din yan ng X yung box. Dito naman, so yung old RDO natin, same dito.
is 041. Lagay nyo dyan yung 041. Dito naman sa new RDO, so hanapin nyo din kanina guys doon sa mga RDO branch kung ano yung code ng RDO branch na gusto nyong paglipatan. So after nyo dito, scroll nyo sa pinakababa. Dito sa pinakababa guys, makikita nyo dito sa number 12, declaration. Dito ilagay nyo yung kumpletong pangalan ninyo. Sa taas naman is your signature. So ganun lang kung paano kayo mag-fill out dito sa 1905 form. After nyo ito ma-fill out, picturean nyo na ito o kaya ipa-scan copy nyo ito. Pero kung kaya naman ng cellphone ninyo, klarong-klaro naman yung camera ng cellphone ninyo or maganda yung camera ng cellphone ninyo, so pwede nang picturean nyo na lamang ito. Halimbawa blurred o malabo ang camera ng cellphone ninyo, so ipa-scan copy nyo na lang ito para klarong-klaro. So, ngayon, dahil alam nyo na yung RDO branch ninyo, alamin nyo naman kung ano yung mga contact information nila or email address. So, ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung BIR RDO branch. Then, scroll nyo lang pababa, hanapin nyo yung ganito, dapat ang nakalagay, regional or district offices. Click nyo lang yan. Then, scroll nyo pababa, andito na lahat ng branch ni BIR. So, dito, dahil ang branch natin kanina is Mandaluyong, yun yung old branch natin. So, hanapin natin siya dito. So, yung Mandaluyong is belong siya dito sa region number, revenue, region number 7A, QC. Click natin yan. Then, scroll nyo lang pababa, hanapin nyo yung branch or RDO branch ninyo. Ayan, so ito na yon. So, as you can see guys, ito na yon dahil ito ay Mandaluyong City. At may RDO office number na 41. So, yan yung lumabas sa akin kanina. RDO code, RDO number, Mandaluyong. So, ngayon, ito na yung mga contact information nila dito. So, ang kailanganin lang natin dito is yung email address nila. Ngayon, click na natin yan. Ayan. Ngayon, attach na natin yung mga requirements. Dito, para makapag-attach tayo, click natin to. Click nyo yan, then click nyo yung attach file. Then, hanapin nyo yung form na pinicturan ninyo, yung form na 1905. Ito na yon. Click nyo yan. Ayan, so ito na yung form na pinil upan ninyo. Next is your 2 valid ID. Click nyo ulit ito. Click attach file. Hanapin nyo yung pinicturan yung ID. So, ito yon. Click nyo yan. Ayan. Next is, ayan, andito na yung form at saka yung ID ninyo. So, kailangan dalawang valid ID. So, click nyo ito. So, click nyo ulit ito. Mag-attach pa tayo ng isang ID. Then, click attach file. Then, halimbawa, ito na yung isang ID. Click natin yan. Ayan. So, ito yung requirements, guys. Yung form 1905 at saka yung 2 valid ID ninyo. Dito sa subject, click natin yan. Dito, ilagay nyo lang is transfer RDO branch. Then, dito sa compose email, click nyo lang yan. Then, for the formality lang, lagay nyo good day. Please see attached files. Thank you. Yan is sample ko lamang na sa inyo kung magdagdag pa kayo ng gusto nyong sabihin kay BIR. So, pwede pa kayong kung ano yung mga gusto nyo pang sabihin. Then, dito, after nyo ma-double check yung requirements ninyo, kung tama ba yung na-attach ninyo,
click nyo na itong send. Pag na-click nyo na itong send, matanggap na yan ni BIR yung mga requirements or request ninyo. Then, within 1 week is mag-reply agad si BIR sa inyo. Mag-i-email back si BIR sa inyo na na-change na nila yung successful na yung pagpa-transfer ninyo sa RDO branch na gusto ninyo or malapit sa inyo. Pero take note guys, na sa ibang branch is super bilis lamang. Within 1 day, makakatanggap na kayo agad ng update or email ni BIR na na-transfer na nila or na-change na nila yung RDO branch ninyo. Then, yung ibang branch naman is 2 days, 3 days. So, nagre-range lang siya sa 1 to 5 days. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-update or makapagpa-transfer ng inyong RDO branch sa BIR Online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!